Okay, ayan guys. Mayroon tayong isang parcel ulit. Second order natin online. Pero ang nagdala nito ay ito na bili natin sa Lazada. So, ang nagdala nito ay Plus Express. So, dapat sana nito kahapon pa. Pero since na hindi na niya nakayanang kahapon na i-deliver. So, ngayon dineliver na umaga. So, ayan, titingnan natin. So, i-check natin. So, let's go. At i-unbox natin to para makita natin yung ano. Ito ang description nito. Ito ay high-end guitar. No? Ito ay high-end guitar na in-order natin. So, ayan siya. So, nakalagay yung description. Sinabi ko na yellow gate. Ayan. So, check natin. At i-unbox natin to. Yan. Ang gulo no. Ang gulo ng camera ko. Yan. Unbox natin siya. Check natin kung ano ba talaga, kung okay ba talaga yung pagkaka-deliver. So yan siya. Nasa loob na ako ng kwarto. Ayan. Check natin siya. So, kukuha tayo ng stand ng camera natin. Para at least mailagay natin siya sa ano. Sa cam. So, importante na makita natin to ng maayos at tama. So, for the meantime, so hindi ko na siya pinopost. So, mamaya ipopost ko lang ang saglit. Kasi isi-set natin yung camera. Okay? So, ayan siya. Mga katipa. Isa siyang high-end guitar na bubuksan natin. Yung high-end guitar na yan. Para ma-check natin yung kung okay ba, safe ba online, kasi yung unang in-order natin hindi siya ganoon ka high-end, no? Hindi siya ganoon ka high-end guitar. Kaya dito natin makikita kung safe nga ba talaga na umorder online ng kahit high-end guitar ay safe na makakarating sa atin. So these things ay buo naman siya. Maulan dito sa amin. So medyo basa siya ng konti. Buo naman siya. So hindi natin alam yung nasa loob, di ba? So una, ang magiging question natin, safe nga ba na makarating sa atin na walang damage? At buo siya na makarating sa atin yung walang damage. Pangalawa, ano ba yung nasa loob niyan? Totoo bang gitara? Di ba? Kasi hindi natin alam kasi tayo online. Pero since na nakapormang gitara naman siya, box ng gitara, so possible gitara yung nasa loob niyan. Tingnan natin kung ano yung nasa loob niyan. I-unbox natin at nang makita natin kung safe talaga na kahit high-end guitar ay pwede tayong makapa-deliver online. So ibig sabihin, maganda yung mga delivery procedure na ginagawa. Kasi meron siyang nakalagay na fragile, no? Check nyo, di ba? Meron siyang nakalagay na fragile at naka-bubble wrap, double bubble wrap. So, meron plastic na yung bubble wrap ng plastic ay nakabaliktad at meron ding bubble wrap na nakasalubong. So, ibig sabihin, double bubble wrap siya. Kaya, safe naman. So, titingnan natin kung may mga dent. Ito, medyo konti. Nag-dent dito ng konti. Nag-dent ng konti. Pagdating dito nakaangat. So, titingnan natin yung kabila.
Ayan. At meron siyang parang patigas dito. Hindi natin alam kung nadaganan to o hindi. 'Di ba? So, check natin. Kasi gusto ko rin tong i-send dun sa seller. Kung at least may send natin yung video sa kanila. Na ibig sabihin safe kasi may warranty to eh. So ito. So ibig sabihin may warranty to kasi high-end guitar nga. So imported guitar siya, imported guitar. Kaya nag-deliver kasi sa atin nakamotor lang, no? So nakamotor lang yung nag-deliver sa atin. So kaya ano natin to, i-unbox natin to, titingnan natin kung buo yung gitara o hindi. Di ba? At kapag kabuo, wow! Ibig sabihin, excellent ang kanilang serbisyo. Di ba? At excellent din na bumili tayo ng guitar online kahit na high-end guitar. So I think nakadepende naman yun sa ano eh. Nakadepende yun sa mga delivery, no? Sa mga nagdi-deliver. Tsaka nakadepende sa courier. Nakadepende dun sa mga express nilang delivery express. Delivery courier. So no, 'di ba? Parang nakadepende yata naman dun. And second, nakadepende dun sa pagkakabalot din nung store na binilhan natin. Yung pinagbilhan natin ito. So far, okay naman kasi eto ngayon, ang pinagbilhan natin ito sa Lazada ay Guitar Fuzzer. So, nakapasyal na ako sa kanila dati, sa kanilang store. No? So, hindi pa ako bumili ng gitara doon sa kanilang store. At sa online ako nag-try. Di ba? Pero, ang gaganda ng gitara nila. Almost, gusto ko yung ano nila. Gusto ko yung procedure ng ano nila, pag-a-assist. Napakaganda. So far, sa online, iba naman. Kasi i-assist ka nila through chat. Well, chinat naman nila ako at talagang inassured naman nila that there is an insurance sa bawat unit na gitarang mabibili sa kanila. Kasi nga yung kanilang mga gitara ay high-end. So yung kanilang mga gitara ay talagang mga the best. No, yung kanilang gitara ay talagang nilagyan, naka-insured talaga. Na kapag nag-travel ay naka-insured. So ito ngayon ay naka-insured, kaya naka-video siya. So kaya titingnan natin ngayon, bubuksan natin, and then i-unbox natin, and then titingnan natin kung safe yung guitar o may guitar nga sa loob o wala. So far, ang binila natin ay unang ano ko na doon, unang thought ko na doon dahil Guitar Fuzzer, ibig sabihin, totoong gitara yung nandito. Hindi tayo lulukohin nun. They are friends. Okay? And they are good. No, they are good. Kung meron silang mga ano sa Facebook, meron silang ano, i-like niyo yung kanilang mga ano sa Facebook. Kasi meron silang update minsan sa Facebook. Meron silang update minsan sa mga social medias. I don't know sa Instagram, no? Kasi wala akong Instagram. I think sila meron. So, naka-update naman sila at meron silang mga demos, meron silang mga ginagawang mga activity, at meron silang mga ginagawang mga updates para tayo ay ma-update dun sa mga bagong unit nila na dumarating, no? Actually, ang pinagpipilian ko nito ay tatlong high-end guitar ang pinagpipilian ko at dalawang store ang tinitingnan ko. No, pero ang napili ko dun sa Lazada ay yung Guitar Fuzzer dahil meron silang unit na kakaiba dun sa ibang mga store. So, doon naman sa Guitar Fuzzer, dalawa naman yung pinagpilian ko. Pinagpilian ko naman doon sa Guitar Fuzzer ay yung unit na high-end din, isang Pibos, pero ang napili ko ay Button Rush. So, kaya titingnan natin kung Button Rush ang nandito. So, alam nyo ba yung Button Rush ay talagang isa siyang magandang gitara. Actually, kakaiba yung tunog. So, ang pinili natin doon ay, i-reveal ko na sa inyo, yung pinili ko doon ay yung slotted headstock. No? Isang parlor guitar na slotted headstock. So, naka-description naman yung model. No? X11 LSP. No?
DAS CSR. So hindi siya electronic, is pure acoustic siya. So isa siyang pure acoustic na gitara, parlor guitar. Pure acoustic, wala siyang pick up. Kasi alam niyo yung gusto ko sa gitara, yung walang pick up. Gusto ko tatapatan lang siya ng mic. No? Kasi ayaw kong nako-compromise yung body ng guitar. On my own. Ayaw kong nako-compromise kasi kapag hiniwaan mo na yung body ng gitara, para sa akin parang nakakaawa. Una. Pangalawa, parang hindi na nagiging credible yung sound niya, yung kabuuan ng sound, kasi meron siyang mga wire sa loob, meron na siyang mga equipment sa loob, mic sa loob. So hindi na nagiging buo yung gitara. No, naka-relay na siya dun sa amplifier. Naka-amplified na kasi. Kaya isa yun sa mga ayaw ko, katulad na may amplifier ako rito. At may beatbox din ako. So ayaw kong nako-compromise na mayroon siyang pick up. Di baling lagyan ko na lang siya ng pick up diyan sa sound hole niya. Okay lang. No, okay lang, nalagyan ko na lang siya ng pick up. Pero kapag yung buong gitara, katulad nun, yung buong gitara, ayun. Lahat ng gitara ko rito ay walang pick up. Lahat yan ay buo. No, ayaw ko nung nako-compromise yung kanilang body. Gusto ko buo siya. Gusto ko ay talagang makikita mo na talagang siya. Guitar talaga siya. Para yung labas ng tunog, guitar talaga, wood talaga. Walang ibang nakalagay. Wood and steel string. Yung iba naman, yung aking ibang gitara ay nylon guitar. Classical guitar. So yun. Kaya yun, at maliban doon, may mga electric guitar din tayo na pwede nating i-vlog dito para makita. So mahilig akong tumugtog, mahilig akong mag-gitara. 9 years old pa lang, mga katipa, ay tinuruan na akong mag-gitara ng tatay ko. And then hanggang doon na nag-umpisa, hanggang sa mahilig ako sa music, kumakanta. Pero ang naging trabaho ko ay tumugtog ng piano. Yun ang naging trabaho ko. Kaya nung tumugtog ako ng piano, sabi ko, parang ito na yun talaga yung pinaka-work ko, no? Maging entertainer. No? So one day, itutugtog tayo ng piano one day. Anyway, so far, dito tayo sa gitara. So dito tayo sa unboxing natin. Dami ko nang sinabi, gawin na natin. Okay? Kaya, i-unbox na natin itong acoustic guitar. On the next video nito, ay makikita nyo ang unboxing nito na gagawin ko lang mabilis, madali. Okay? Okay? Sige guys. At mga katipa, buksan na natin ito, chong. Kailangan na natin unbox. Asan na yung gunting natin?